Madalas po kasi kami sa kabundukan eh. Ingat kayo dyan ha. May warning. Kunwari, horror, may comedy. Halos lahat ng genre nandun. Drama, madalas yun. Magpasok ko sa puneraria. Parang ano ako eh, parang winelcome ako sir eh. Night shift. Parang may behavior ang mga multo eh. Kung gusto nilang pagtripan ka, pagtitripan ka nila eh. Pag harap kong ganun, talagang anlinaw sir, anlinaw. Tapos sa may right side ko, may footstep. Sinilip kong ganun. Wala naman tao. Ayun na naman po tahimik, walang nakaburol. Wala akong laban sa'yo, hindi naman kita masusuntok kung sakaling ano. Nilabas ko na yung secret weapon ko, na wrong turn ako. Punta ako sa ginagawang kalsada, out of nowhere, may lumabas na ano. Hindi ko alam saan nanggaling si si Manong. Take note, putikan. Tinawag ko yung kasama ko. Si Manong, wala may magganong-ganong po. Puro puno. Ano may galit na galit na yung makina, hindi ka makaabante. Ganap buhay lang po kami, parang may kakaiba dito. Kaya pala nagwa-warning si Manong. Meron po pa kayo na pick up nasa tubig? May ganun po ba kayong experience? Inayawan ko yun. Nakataob siya sa fish pond. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Nasa CR na po, nakita na po namin yung aming target. Ako, lalong aalingasaw yun. Tapos makikita mo yung uod, pag nakaramdam ka ng naduduwal ka, wala naman lumalabas, balik ka agad. Pag ordinaryong tao, nakaamoy nun, sigurado, magkakasakit. Ang laki. Big show. Pick up. May kukunin kayo gantong lugar. But ang nakakita po, lolobo yun. Tapos, ang baho po ng sir, ang katumbas po nung, yan ba nag-iiyakan na. Mamaya-maya. Yung mga aksidente po, yung sa kalsada, kayo rin po ba yung kumukuha ng mga ganong klaseng kaso? Marami na sir eh. Parang six-wheeler na truck. Umilalim. Ano yun, papasok ako sa ilalim. Depende kung may mga maraming kamote. Parang siya, lasinggero. Ayun po sir, nasabi niyo po tambay po kayo sa morgue. Oo. May mga ano po ba kayo dyan? Kasi yung audience po natin mahilig po sa paranormal experiences. Meron po ba kayo? Sige, bali, sir. Ito po, ay, mga nakakatakot na, sir. Siguro po, parang October, po yun, 2015, nung pagpasok ko sa puneraria. Parang parang winelcome ako, sir, eh. Siyempre, parang hindi maiwasan. Kasi panggabi pa ako. Parang hindi maiwasan, tapos night shift. Parang may behavior ang mga multo, eh. Kung gusto nila magpakita, magpapakita talaga sila eh. Kung gusto nilang pagtripan ka, pagtitripan ka nila eh. Nangyari po sa akin sir, bali nung unang unang duty ko pa lang, gabi. Siyempre, walis-walis muna ako sa lobby. Walis-walis ako sa lobby. Nakataligod ako nun. Pag harap kong ganun, may hagdanan po kasi dito, hagdanan na open yung dalawang pinto. Tapos may second floor yan. Pagharap ko pong ganun, aga pa nun sir, 7 PM pa lang yun. Kaso tahimik, walang mga kliyente, walang nakaburol eh. Pagharap kong ganun, may nakita ko, talagang medyo may katawan po siya, parang mataba. Talagang anlinaw sir, anlinaw. Nakataligod siya, naka-slacks, black shoes, tapos nakabarong, nakatalikod siya. Bali nasa pangatlong baitang na siya ng hagdanan, sir. Ang ginawa ko, ano kaya yun? Sinundan ko. Sinundan ko ngayon. Paakit sa second floor. Dahan-dahan yung lakad niya. Dahan-dahan lang din ako, sinusundan ko. Ipapunta na sa dilim. Hindi na ako tumuloy. Tapos nagtanong ako sa bisor namin. Ako, sir, pwede magtanong, may stay-in ba sa taas? Stay-in na worker? Wala na, bawal na mag-stay-in dun. Sino kaya nakita ko na? Pero ang linaw, sir. Ayun po yung unang parang pag-trip sa akin ng multo ron eh. Meron po yung pangalawa naman. Nakatambay po ako sa madaling araw yung nangyari. Nakatambay ako sa displayan ng kabaong. Patay oras. Patay na yung trabaho, patay pa yung oras. Gwa-wifi. Nagwa-wifi po ako. Mamaya, dito po sa may right side ko, may footstep
na naririnig ko. Tapos, biglang humarap eh. Humarap sa akin, biglang sumigaw, "Huy!" Siyempre, alam mo yung sir, pakaramdam mo na ano, parang naunahan ka. Tumaas yung balahibo ko rito. Hindi na ako makagalaw. Tapos, dumiretso siya sa may gripo. Ang ginawa ko. Kasi nakikita ko lang sa kanan, sa dulo ng mata ko eh. Malaking mama eh. Tapos dumiretso siya. Ang ginawa ko, di ba may daanan po yan. Lumibot ako sa likod, sa may daanan sa office ng supervisor namin. Sinilip kong gano'n. Wala naman tao. Sabi ko, napagtripan na naman ako. Parang nasa isip na, bagong mukha to Makapagtripan nga po. Madalas lang po yung mangyari pag pag tahimik yung punerarya, pag walang burol. Pero hindi naman po yung yung katrabaho nyo lang yung dumaan tapos umalis din kaya nawala. Hindi sir. Talagang nandun lang kami, supervisor, ako. Ilan lang kami, 3 peraso lang kami. Ang laking mama na So pagtahimik po yung dun sila talaga. Oo, doon sila Meron pa pong pangyayari sa kanya, sir. Ayun na naman po, tahimik, walang nakaburol. Yung isang chapel na pagbuburolan, kinabukasan ng umaga, may ibuburol. Pinalinis po sa akin ng supervisor namin. Na kasi gagamitin bukas ng umaga. Mas lagyan ko na rin ng ilaw-ilaw. Ngayon po, ayan na. Ang lakas po ng ulan na yun, ng araw na yun. Lilinisin ko na po yung chapel. Pagbukas ko ng pinto, tinulak ang ganyan. Pagpasok ko ng konti, may sumisit-sit, sir. May sumisit-sit. Binuksan ko yung pinto. Yung ilaw. Wala naman. Tapos, during that time, alam mo yung sir na kahit napakalakas ng ulan, ayun pa rin ang nangingibabaw yung sit-sit. Ngayon, siyempre, ang nangyari. During that time, napagalitan ako ng amo ko, may ulo ko eh. Ay ko, sit-sit ka dyan. Napagalitan na ako ng amo ko eh. Lalong lumakas yung sit-sit. Sabi ko, wala akong laban sa'yo. Hindi naman kita masusuntok kung sakaling Kasi hindi mo na kita nakikita eh, kung sakaling magulat ako. Nilabas ko na yung secret weapon ko, sir. Nilabas ko na yung cellphone ko. Patugtog ako ng Christian song. Pagtugtog ko ng Christian song, unting-unting nawala yung sit-sit. Pahina ng pahina. Hanggang nakapaglinis na ako ng buong chapel. Parang may behavior sila kung gusto ko nalang pagtripan ka eh. Meron naman po yung outside sa punerarya na po. Outside sa punerarya. Bali na po ako nun. Marunong na po ako mag-drive. Driver na po ako. 7 years po ako bumuno sa punerarya eh. May lisensya rin po ako, 7 years. May yun eh. Sa kabundukan din po, sa mga kabundukan. During that time, pang umaga kami. Alas 5 na eh. Alas 5 na eh. Mag-out ka, kailangan, mga ganyan. Aabutin na kami ng gabi. Magmamadali na kami pauwi. Naburol na namin, sir, sa kabundukan. Magmamadali na kami pauwi, pabalik ng punerarya. Sa sobrang bilis ko mag-drive, na-wrong turn ako. Nagkamali ako ng daanan. Napunta ako sa ginagawang kalsada. Nalaglag yung yung L3 ko. Yung kalahati, ito yung unahan. Puro putek, balahaw. Yung kalahati, simento. Siyempre, tulak-tulak. Wala pang signal. Tulak. Yung dalawang kasama nagtutulak habang inaatras ko. Ayaw talaga. Tapos, out of nowhere, may lumabas na hindi ko alam kung saan nanggaling si Manong. May lumabas na Manong. Ano yan? Nambalaw kayo. Opo, sir. Baka pwede po makahingi ng tulong. Tumulong si Manong. Sir, putikan ha. Take note, putikan. Tulak yung dalawa kong kasama. Harap na yung mga kasama ko. Si Manong, parang pero tumutulak siya. Parang walang expression. Tulak. Mamaya, pinatay ko yung sasakyan ko, tinawag ko yung kasama ko. Tara.
Ayun, tay, salamat po ha. Hanap lang kami signal. Bakit? Sabi ng kasama ko, bakit? Tanga, si Manong, walang footstep. Kayo lubog na yung paa. Siya wala, nakikita ko. Hindi ko malaman sir kung aswang yun o ano eh. Taas yung balibo ko hanggang ngayon, napag naalala ko yun. Ano po Ay. nangyari doon kay Manong? Nawala po ba siya? Basta iniwan na namin siya. Natakot ako. Kasi wala siyang footstep. Yung mga kasama ko, lubog na yung ano eh. Siya kanya wala. Nagtutulak siya, parang may power naman. Kaso, parang wala siyang ano, expression. Tapos meron pa po nun. Bali yan nasa ano na po, sa pagbuburulan ulit sa isang place sa lugar na yun. Nandun na po kami sa ano sa location. Madalas po kasi kami sa kabundukan eh. May tindahan po ron na sa kanto. Tapos ito yung may gate na kawayan. May gate na kawayan. Sabi nung ano, sabi ko sa ama no. Tayo dyan po ba yung ano, yung ganyan-ganyan pangalan? Si ganyan-ganyan. Sige, pasok lang kayo dyan sa may gate na yan. Hanggang dulo yan, hanggang dulo. Ingat kayo dyan ha. May warning. May warning. Dalan namin yung ano. Ano pong naramdaman niyo na may warning na po? Parang wala lang. Dalan namin yung bata. Ibuburol. Baby lang siya. Ngayon, pumasok na kami. Tataka ko, ba't may warning? Siguro mga ang dami namin dinaanan, no? May magganong-ganong po. Puro bundok. Puro puno. Tapos may tulay. Siguro mga 10 minutes na biyahe. Bago doon sa bahay nung pagbuburulan. Yan po, nalagay na namin. Doon ko na-experience na siyempre, kami pauwi. Para kami ginamp, para kami tineleport. Ang nangyari, ganito sir, 10 minutes na biyahe na, papunta ron sa pagbuburulan. Naging 5 minutes na lang. Ayan, dinaanan ko, rough road, tapos tulay. Mamaya, ginamp kami dun sa kaharap na namin yung yung kawayan na gate. Ito yung tindahan ni Manong sa right side. Nakaano ko nun eh. Basta yung naka second gear, Primera ko na kasi puro rough road. Yung na yun, parang hindi kami makaandar. Parang meron kaming hindi na dinaanan eh. Tineleport kami malapit sa may gate na kawayan. Tapos, may galit na galit na yung makina. Hindi ka makaabante. Hindi kami makaabante. Ito na yung gate oh. Tapos ito na main road. Galit na galit na yung makina oh. Sabi sa akin ng kasama ko, ano nangyari? Hindi ko alam eh. Kaya sabi ko parang gas. Ayaw taga umabante. Ang liliit lang sir nung mga bato-bato. Ang liliit ng mga bato-bato. Ang alam ko ginawa ko sir, sabi ko parang may kakaiba eh. Nag-pray ako eh. Sabi ko, Lord, tulungan niyo kami. Naghahanap buhay lang po kami, parang may kakaiba dito. Mamaya, sobrang biglang parang may bumitaw na humarurot. Humarurot na yung L-track ko. Munti ko pa matamaan yung yung tindahan ni Manong. Tapos ito yung lalampas pa ako sa kalsada. Mabubunggo ko pa yung tricycle. Preno. Sabi sa akin ng tricycle, uy, mag-ingat-ingat ka. Hindi na ako nag-explain na parang may pumipigil sa amin. Parang yung lugar na yun, siyempre mapuno, parang enchanted masyado. Parang may nag-trip na ng mga... Kasi ginamp kami sa meron kaming lugar na hindi nadaanan eh. Tinuto kami sa exit. Ayaw naman kami pa-exitin. Pero nung nakalabas po kayo, wala nang naging issue yung sasakyan nyo. Normal na ulit. Wala. Doon Normal lang po talaga sa... normal lang. Kaya pala nagwa-warning siya, si Manong. Parang may nagtitrip doon na enchanted masyado. Inaway pa nga ako ng tricycle, uy, magdaan-daan ka. Hindi ko na sinabi, pasensya na po sir, Talagang ang liliit na naman ng bato sir, ang liliit. Nag-pray lang ako, sabi ko, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami, naghahanap buhay lang kami. Hindi, parang may kakaiba rito. Ayun, parang umarangkada na, bumilis na. Muntik pa magkasar po tricycle.
Sa lahat ng experience, di ba po kayo, medyo na-immune na po kayo sa mga patay, na-immune na po kayo sa amoy. Sa mga multo po, na-immune na rin po ba kayo? Oo po, parang ano eh. Parang ano eh. Parang ano nga pa eh, parang gusto ko ituloy yung pag-ghost hunting ko dati. Kasi parang na-immune na ako sa multo eh. Kasi parang ano lang, basta gusto ko silang makapture. Dito ka ba tumatakbo sa eskwela na to? Yung patakbo-takbo ka? Oo daw. Parang iba ang sagot guys. Mukhang mali ang nabili ko. May gusto ka bang sabihin? Ano po ba yung ghost hunting channel po ninyo? Ay wala na. Kasi parang ano eh, nabura yung video ko dati. Nabura, parang may nalabag ako sa YouTube. Pero ano yun, start na yun ng siyempre ang after pandemic, 2021, nagsimula yung ghost hunting. Ang nagpasimuno niyan, kumbaga yung ewan ko lang kung ina-honor ng iba, ang nagpasimuno ng ghost hunting sa Pilipinas, si Baron the Ghost Hunter. Siya nag-pioneer. Ewan ko lang kung ina-honor ng iba, pero para sa akin, siya ang una itanong. Yung mga ano po, sir, yung may curiosity question lang po ko. Yung mga tao po na attracted po sa mga patay po, may mga ganun po ba kayo na experience po? Attracted sa patay. Ay, yung mga ganun po. Siguro po, yung gumagawa po ng kakaiba sa masasabi ko lang doon, sir, parang hindi ko alam kung totoo yun, pero depende siguro sa pag-iisip ng empleyado. Malay mo kung addict siya, malamang magawa niya yun. Pero sa amin, wala naman pong ganun. Hindi nyo naman po siya nire-regret. Wala naman po. Alin po? Wala naman pong pagsisisi na pinasok nyo po yung ganito klaseng trabaho. Wala po, nakastigan nga po ako eh. Marami kang hindi lang puro, siyempre, punerary, horror, may comedy. Halos lahat ng genre nandun. May drama, madalas yun. Ano po yung part sa trabaho po ninyo na gustong-gusto po ninyo? Yung mga satisfied yung mga kliyente namin na ganito. Nailibing namin ng maganda, na service namin maganda. Yung parang satisfied sila kahit walang bigay na tip. Kasi minsan may nag-aabot eh. Pero hindi ko nila-expect. Kuya, pamirienda nyo. Parang nagburol kami. Ay, huwag na po. Sige na. O, sige na. Pero yung yung mga satisfied sila. Madala mo hanggang libingan na maayos. Ayun lang, parang satisfaction. Ano naman po yung pinakaayaw po ninyo? Pinakaayaw ko. Bali sir. Yung mga makikitid yung utak na relative. May makikitid na utak na, kunyari, kamag-anak din nila. Kunyari, halimbawa pong ganito. Naglibing kami. May isang lasing na nandiyan na yung punerarya. Di ba, lilibing na po. Makitid po yung utak ng lasing. Sabi niya, ayan na, punerarya. Masaya sila pag may patay daw, masaya daw kami, punerarya. Part ulit, mga tatlo na sinabi. Na ako parang narindi yung utak ko. Ako, sir, sino pa bang gusto na may mamatayan? Sabi ko. Kung wala pong punerarya, sir, yung patay nyo, isang araw lang, bulok na yan. Ngayon, siyempre, parang sinagot ko yung lasing kasi na-open ako eh. Masaya daw kami pag may mga patay. Ayun, tapos hanggang may umawat, may naunawa sa akin. Kasi, Madalas po may mga ganun yung... mga lasing, may nakikisaw-saw na ayun, nakaburol na. Ayun yung mga ayaw ko sa punerary, mga wala namang alam, nagurunong-runungan. O bakit, nag-iba yung buka? Sabi ko. Ay ko, ma'am, epekto na po kasi ng formalin yan. Kasi talagang magkakaroon po talaga ng konting Tapos, ayun, may mga sasaw-saw na lasing. Parang hindi nyo inayos. Hindi. Ay ko, sir, may diferensya po yung patay nyo. Kumbaga, kahit hindi ako yung balmer, ako na yung nagde-depend. May diferensya po kasi yung patay nyo, kaya lumobo po yan. Manas po yan, matubig. Ngayon, may chemical reaction po sa katawan ng tao. Kaya nag-expand ng konti, lumobo yung mukha, ganyan. Sabi ko.
Tsaka baka meron po siyang iniinom nung nabubuhay pa siya na ano, mga gamot. Minsan po, kalaban po kasi ng formalin yun eh. Yun, nag-aaroon ng chemical reaction. Ayun, pini-explain ko. Bakit po ninyo yung matubig po? No? Meron po ba kayong na pick up na nasa tubig? May ganun po ba kayong experience? Inayawan ko yun. Hindi kasi ako marunong ako eh. Pero may nangyari sa akin yun, sir. Inayawan ko yun kasi hindi ako marunong ako. During that time, wala pa kaming na freezer sa morgue. Wala pa kaming freezer. Ayan. Nandun na kami sa lugar, sa may location. Nakakita ko, sir. Parang siya, parang fish pond. Nakita ko na yung nandun na kami sa location, nakakita ko, nakataob na gano'n. Nakataob siya sa fish pond. Yun, siyempre, nakakala ng mga tao. Kukunin na namin. Ano kuya, kukunin nyo na? Ang alam ko, wala pa kaming pressure nun. Siyempre, tinawag ko muna sa amo ko. Boss. Sabi ko, bulok na to nasa sapa. Nasa fish pond, nakataob. Sabi ko, kumukuha pa ba ng bulok? Sabi niya, ay, hindi. Sabi ko, hindi. Wala pa tayong freezer. Sabi ko, ngayon, ayaw ng bossing ko. Ang ginawa ko, nagdahilan na lang ako sa mga usisero, yung mga kapitbahay. Sabi ko, ay ma'am, excuse me lang po, kailangan pa po ng police report yan. Kailangan po may police muna. Pag okay na po sa police, tawag nyo na lang po ulit sa Ano po yung pag tinawag po ulit? Hindi. Ang dami no? Tsaka mabilis ang decomposition, sir, sa tubig. Kaysa sa lupa. Mabilis mabulok sa bloated na. Siguro mga 2 days na yun. Ganun. Moving on po. No? Ngayon po, kamusta naman po yung buhay po ninyo? Bali, okay lang naman kahit walang kabuhay. Ano na po yung plano niyo po sa inaharap po? Gusto ko sana ulit pagtrabaho sa punerary. Baka may hiring po dyan. May ano po ba kayo? May final message po kayo sa mga manonood po natin? Bali, the reason why po kung bakit gusto ko magpa-interview, to tell you this, ang totoo po talaga, ang mas nakakatakot pa po ang buhay kaysa sa patay. Ang patay po, ang nakakatakot lang po sa patay, mga sakit. Ngayon, kung natatakot kayo sa mga multo, sa evil spirit, siguro faith in God lang. Ayun lang magiging panlaban natin. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!